Ako nga pala si First Lieutenant Norodin D. Jocolano, Infantry, Philippine Army. Na-designate ako dito sa 7th Infantry Tapat Battalion bilang Adjutant S1. So ang bilang isang sundalo ngayon, napasok ako ng sundalo nung nagkaroon ng kasunduan ng sandali, ikat na lang natin muna. Okay lang, okay lang. Mag-edit po man. Putol-putol mo. Ano nakita mo nung pagkabata mo hanggang ngayon? Yung time na nakapag-aral na ako, dahil noon sa amin na mga Muslim, bihira ka lang makakita na kuhan, kasi wala talaga sa amin yung mga edukasyon yan, yung sinasabing edukasyon. So kasi yung karaan, yung dating panahon na siyempre yung mga magulang natin, wala rin silang napag-aralan. So hindi rin nila iniintindi yung pag-aaral ng mga anak nila. Paano kayo napasok sa pag-aaral, sir? Sino ang nagpasok sa papa mo? Ganito yun. Sarili ko na talaga yung kuan. Kasi alam mo yung mga bata, naglalaro kami yan. Tapos, ang edad ko, piling na talaga kasi nag 7 years na ako noon. So, ang ginagawa ko lang, nagsasama-sama lang ako doon sa mga kabataan ko rin na minsan nagbabali-barilan. Minsan naliligo kami doon sa, kasi tabing ilog yung lugar namin. Yung Rio Grande River gani. So, hindi ko na matandaan kung anong araw yon, pero dumaan yung mga batang nagsipag-aral diyan sa, natandaan ko yung eskwela namin diyan sa Tigon Elementary School. Doon sa yun ang pangalan ng barangay, Tigon Primary School, Elementary School. So dumaan yung mga parente ko. Sabi niya, halika, magsama ka. Punta tayo ng school. So ang ginawa ko naman, kahit wala akong yung t-shirt lang ba, kasi yung short ko, nag-akyat man ako ng yung makopang protas na makopa. Doon ako sa taas, nadumaan sila. Sabi niya, baba ka dyan, magsama ka sa amin sa eskwelahan. So hindi na ako nakapagpaalam sa mga magulang ko. So ang pagkakintindi ng mga magulang ko, nalunod ako sa tubig. Nandun man ako sa eskwelahan. Pero nung nagpunta sila doon sa mga parente ko rin sa di kalayuan, hindi ba nagtanong man sila doon? Hindi ba nyo napansin ito? Ako yung tinatanong nila. Sabi, nakita namin na wala pa ganing, hindi pa nakasuot ng shirt doon. Sumama doon sa mga kuya niya na nagpunta ng school. So, yun na. Meron na nagsundo sa akin sa eskwelahan. Nakita nila ako doon. Tapos pagdating ko doon sa eskwelahan na yan, kasi parinti rin namin man yung nakapalibot doon sa eskwelahan na yun. So binigyan lang ako ng yung shirt, sinuot ko. Na doon na nagsimula yung nagkaroon ako ng interest na magsama sa kanila araw-araw. Hindi naman nagalit yung magulang nyo rin. Hindi kayo nagpaalam, hindi nagalit. Hindi naman nagalit, pero talagang sila, nag-alala sila sa akin kung ano nang nangyari sa akin. Pero nung nalaman nila doon ako sa eskwelahan, hindi sila nagalit. Kaya marami din man yung mga parente ko doon na nanggagaling sa lugar namin, sa barangay namin. So hanggang nag-graduate ako diyan sa Zero Elementary School. Lumipat ako doon sa Zero. From grade 4 to up to grade 6. So ngayon, nag-graduate ako 1966 dyan sa Zero Elementary School. So, Cotabato. Ngayon, pag-graduate ko, nag-first year naman ako dyan sa Cotabato Public High School yan. Yung polytechnic na yan ngayon. Pero that time, Cotabato Public High School pa yan. Tapos ang estudyante lang is sobra 3,000 lang. From first year to fourth year. Hindi tulad ngayon na sobrang dami. So ngayon, pag abot ko ng second year, year 1967 to 68. So, dumating yung uncle ko, yung tinatawag nilang si Dato Ali Sansaluna, yung si Basak. Pero yung time na yun, wala pa kayo, hindi pa kayo pinanganak yan.
So, sabi niya, maghinto ka na sa pag-aaral mo. Kaya wala rin kabuluhan yan sa'yo. Sabi niya. Kasi sabi niya, parang sa tingin ko, hindi na maganda itong kuwan sa atin ng gobyerno. Yun man ang kuwan niya. Pero sa akin, siyempre, sa isip natin, bata pa tayo, kung ano yung sabihin ng matanda, doon tayo magsunod. Sabi ko, Uncle, tapusin ko na lang muna itong second year kay alanganin naman para kung mag-continuous ako, hindi alanganin yung pag-aaral ko. Sabi niya, kasi time na yun, malapit na rin yung closing sa eskwelahan. So, hindi na yun naabot, hindi na kasi dumating na yung kwan na, kung maalala niyo, matandaan yung Jabida Massacre gani. Diyan nagsimula yung kaguluhan na yan, sa Jabida Massacre na yan. Before kayo nag-high school, Nor, wala pang kaguluhan noon? Wala, tahimik masyado, napakagandang kwan itong Mindanao. Pero may Kristiyano rin dito? Meron na, naabutan ko na yung mga, dyan kasi lahat ng lugar ng mga datos, meron na yung mga Kristiyano. Pero walang gulo, no? Wala talaga, maganda masyadong sama ng Kristiyano at saka Muslim dito. Kasi alam mo ang nangyayari dito, yung wala talagang kuwan yan kasi yung mga Kristiyano, pati Muslim, parang magkakapatid yan. Yung natatandaan ko na, yung time ko na yan. Kasi sa amin dyan sa karamihan dyan sa yung mga Sinswat gani, yun man ang popular na mga datos noon dito na inabutan ko, yung Sinswat, Matalam, itong Matalam na ito, pati yung Birwar. Pero ang pinakatanyag na pamilya dito, yung Sinswat, pati itong Matalam noon, the time na yan. So, nagsimula yung Jabida? Oo, yun nung kasi sa side ng kasi doon ko na nalaman, nung dumating na yung tinatawag nilang Ilaga at saka Black Shirt, yan yung nagsimula ang dyan. Kasi nag-organize itong Kristiyano ng Ilaga, nag-organize nitong Muslim ng Black Shirt. So hanggang nagkaroon ng... Sila nag-organize? Ang nila doon, kasi ako, ang alam ko lang doon, yung mga grupo-grupo na yun, doon na nagsimula yung magkaroon ng kaguluhan dito na yung yung Jabida Massacre. Nung na-voice out na yung Jabida Massacre na meron nagpakalat dito na kasi yung Jabida Massacre na yun, puro Muslim lahat yung i-training dyan na meron nakasurvive na isa. So, iba yung interception niya sa na kasi Muslim sila lahat na gusto silang papatayin ng presidente na may balak itong presidente. So, iba talaga yung dumating dito na kaya doon na yung nagkaroon ng conflict ang Christian pati Muslim kasi sa pananaw ng bawat isa, iba-iba na yung pananaw ng bawat isa doon. Alam mo yung pananaw ng Black Shirt noon, bakit naggrupo yung Black Shirt noon? Ang alam ko doon, kaya nag-organize ng Black Shirt, para panglaban doon sa Ilaga, nag-organize ng Kristiyano. Yun yung time na magkaroon sila ng sa aking pagkakalam, ang sundalo ng Muslim, yung Black Shirt, ang sundalo ng Kristiyano, yung Ilaga. Kaya yun ang humahawak ng mga pamatay na nila. Pagkatapos yan, yun na, nagsimula na yung mga gulo-gulo dito sa part ng Mindanao, dito sa may Carmen, doon sa may OP, yun dyan sa OP yung tinatawag nila na toothpick. Yun ang doon, pinakasiga dyan na yung nila dyan, founder ng samahan nila dyan, yung toothpick, yung Commander Toothpick, na sinasabi pa nila hindi yung tinatamaan, hindi tinatablan, ganyan. Dito naman sa Black Shirt sa Muslim, yung kung baga may siyam na buhay ba, meron din yung kahit na Sino yung commander na tatandaan mo sa Black Shirt? Hindi ko rin yung na commander yun dahil bata pa ako noon eh. Nasa edad pa ako na... Ganun din sila yung mga hindi natatamaan, gano'n. Yun nga ang sabi nila kasi hindi ko naman pwede sabihin kasi hindi ako nakasama-sama doon eh. Bago ako napasok sa MNLF, yung pumasok na yung sundalo dito. Napasok na ako doon kasi 1970s na. Sa 1972, nagkaroon ng martial law. So, mayroon ng sundalo na pumasok doon na yung nagsimula. Pero ako, nandiyan pa ako sa eskwela, nag-aaral pa ako.
Nung pumasok ang sundalo dito sa pagkaroon ng martial law, doon na parang sa gobyerno din yung nagparami ng maging kalaban ng sundalo dito. Dahil doon sa Bakit dumami ang sinanasabi mong dumami ang kalaban ng sundalo nung panahon ng martial law? tulad din sa akin, yung namatayan kami dahil lang doon sa meron na salvage. Meron na yung nag-aumpok-umpok lang sila sa tapos dumaan lang yung 6x man ang tawag noon diyan. Tapos na-trap sila. Namatay na. Ano yung sundalo, PC? Army, PC? Basta naka-uniforme yun, sundalo yung tawag noon. Oo, sundalo man. Basta sundalo yan tawag noon. So, walang PC, wala Walang kwan doon. Ngayon, lahat nung merong, siyempre, nagkakaisip din ng kwan. Sabi niya, kahit walang kasalanan, pinapatayin mo, mamundok na lang tayo, magsama na lang tayo. Nangyari nung martial law? Anong pinagkaiba nung wala pang martial law? Ano yung naging parang patakaran ng martial law? Nung wala pang sundalo, hindi pa nakapasok sa sundalo dito, magandang samahan ng Kristiyano pati Muslim dito. Pero nung makapasok na sila, siyempre, nang-abuso sila, tapos yung mga kababaihan, pero hindi naman lahat. Meron din yung Pero meron talagang pang-abuso. meron talaga ang kwan. Kaya sa time na yon, hanggang ngayon, kahit magpasok ka sa mga remote area, makita mo pa yan kasi naka-inject na yan sa isip ng mga bata dyan. Pag silang sa bata, tapos may istorya-istorya, yung mga bata, maliit pa yan, dala-dala ng armas, bibilihan ng tatay ng armas, kay na-inject na sa isipan nila na basta sundalo, kalaban nila, yan, abuso, ganyan. Tingnan mo, hanggang ngayon, magpasok dyan sa mga, pero hindi naman lahat ng mga remote area na, pero yung doon sa hindi natin inabutan ng panahon ngayon, nandun pa talaga sa isipan nila yung, tingnan mo yung mga bata, kahit kahoy, magkuya ng kahoy, tapos rat-ratan yung M35 natin, papapapapapap, ganyan yan. Nandun talaga sa isip nila yung ginawa ng sundalo noon na hindi maganda. So, napasa-pasa na yun. Oo. So ngayon, dahil yung time na yon, yung martial law na yan, nung nawala na yung martial law, so siyempre, taon-taon yan nang iba yung kwan. So 1976 nagkaroon ng ceasefire dito sa Mindanao. Pero wala din, hindi rin nagtagumpay yung 1976 na peace agreement na yan. Dahil ayaw talaga ni Marcos ibigay yung kahilingan ng mga kwan dito, MNLF. Kasi nakalimutan ko pala, yung 1972 na yan, doon na yan nagkaroon ng organisasyon na pinangalan ng MNLF, Moro National Liberation Front, sa 1972. Ano yung black shirt na yan? Diyan nanggaling yung MN o talagang iba yung... Hindi, iba na yung ibang kwan na yun, ibang kwan na yun. Dahil yung magkaroon ng Jabida Massacre, yan yung foundation na nagkaroon ng yung sa MNLF gani. Yan si Professor Miswari, dating professor yan ng UP. So lahat ng mga estudyante doon na na-organize niya, yun yung sumama sa kanya. So si Nang-organize. Sorry sa MN, sino yung, naalala mo sino yung narinig mo nung nag-organize ng black shirt? Sino yung pinakasiga nun, kung may toothpick yung ilaga, sino yung pinakasiga sa black shirt na? Hindi ko na yun, pero ang tinatawag nila doon si Commander Pusa. Yun ang tawag, Commander Pusa. Pero hindi ko talaga alam kung sino yung pangalan niya. Kasi may siyam na buhay daw, kaya tinawag na Commander Pusa. Sige, tuloy lang. So hanggang umabot ako ng Colonel sa rangko ko sa MNLF. Sa organisasyon ng MNLF. Ano yung, saan yung area noon? Yun noon? Dito sa amin, ang area namin sa Port Infantry Division sa Bangsamoro Armed Forces. Yan. So ako ang J4 doon. So ang area coverage namin dito is Dato Udin, Cotabato City, the whole ng Mindanao. Dito sa area ng Central Mindanao lang kasi meron man
Western Mindanao. Doon. Dito lang sa amin. Ano Hanggang Davao. may mga significant encounters kayo noon? Marami. Naalala mo? Pakikwento mo. Pero yung time na yon, kasi minsan ma-encounter kami gabi, minsan araw. Ang source ng kwan namin doon, walang sasakyan, maglakad-lakad lang. Kung ano yung order ng sa taas, ginagampanan namin yung kwan namin. Naalala mo pa yung mga infantry battalions na na-encounter mo dito? Kung ano ay dito? Yung naalala ko yung Mulabi Warriors, yung 15 IB. Oh, diyan sa Kakar, diyan man kami sa Kakar. Oh, Anong year yan? 1973. Yun ang kasi sa Kalaban ni Colonel Colonel Lauta noon. hindi ko maano yung kung sino yun. Pero yung doon Cotabato City na rin kakaryan. doon kami sa Tran yung time ni Kwan yan, Hunasan, second lieutenant yan si Doon Hunasan. kayo sa Tran din noon. Doon kami sa may Babato. Maikwento mo yung kuan kasi Yung wounded si Yunasan eh. Oo, sir. Maikwento mo yung giyera sa Tran, yung giyera niyo sa Tran. Kung Actually, sa saan kayo Tran, galing, tapos sa Tran, hindi kami nakapasok doon kasi kami yung nag-rescue ba doon. Pagdating namin doon, yung si time yun, Colonel pa ata yung si Matabalaw eh. Siya yung nakapag-desisyon doon na kunin lahat yung mga civilian doon. kunin lahat ng sibilyan. I-save lahat yung kwan ba. Kaya, Ano ba yung mga sibilyan? Puro mga pagkari, mga Muslim yung Muslim lahat yun. sa Tran. Sa Tran. Kasi doon na sila sakop sila nung gera noon doon eh. Hindi na sila nakalabas. Saan ka nagsimula ang participation mo nung sa Tran na yung pag-rescue na? Hindi, dito pa. Kasi doon man noon na pumutok. Sa, Na meron din mga MNLF soldier doon. Kasi sa MNLF area din yan. Meron din area yan. Iba na yung MNLF doon, iba din dito. so wala kayo doon? Wala kami doon. Okay. So nung maghingi sila ng tulong, saka kami doon. Saan kayo dumaan nun pag-rescue ng sibilyan? Dito kami dumaan sa yung lugar namin dito sa may Margas, yan sa Dato Udin. Margis? Tapos umakyat na kami diyan sa bundok, papunta na doon sa coastal area. Pagdating namin diyan sa sumakyan naman kami ng bangka papunta yun diyan sa may Tamuntaka. Punta ka Papunta doon sa Pinansaran. Pinansarang. Pinansaran. Doon kami standby naman kami sa Pinansaran. Pag standby namin sa Pinansaran, sakop ng UP yan. Tapos kinuha naman kami kasi meron man kami yung bangka-bangka ba. Pero may motor yan. Pero sa gabi lang kami yan mag-travel. Sabi na, minibi noon eh. Minibi doon noon eh. Paano nyo nalusutan yun? Ang ginagawa namin dyan, kasi meron din man sa amin yung marunong talaga halimbawa ngayon sabi niya, meron ba siya tinitingnan na mga kasulatan sa amin ba? Sabi niya, hindi tayo pwede maglabas ngayon, delikado, ganyan yan. Mga beliefs. Mga beliefs ng kwan. Tapos sabi niya, pag nakasakyan na kayo sa bangka, wala nang magsalita, ganyan yung niya. Ayun. Tapos minsan paano yung mga nirescue yung mga sibilyan sa loob? ganito yun, legal man yung pag-rescue doon. Pinaalam Kasi yung si Colonel Matabalaw na parinti rin isa yun, noong time na yun. Under saan si Colonel Matabalaw? Sa AFP, siya ang nag-rescue doon na tulungan yung lahat ng civilian doon na huwag mo na yung gera, iwasan mo na yung civilian. So siyempre, pinagbigyan man siya. Hindi ko na 1973 yun, ano? hindi ko na yun, maalala. Basta 73 yun. Nyo, so from Pinansaran. Tapos, Hindi kami ang nag-rescue, kami yung gi-request na mag-reinforce doon. So pagdating namin sa may Babato, wala na, kinakalabas na yung lahat yung kwan. Tapos sabi na rin yung lumalaban doon na yung MNLF. So yun yung time na nakalaban kayo noon sa Tran? wala, hindi na kami nakalaban doon. Yung mga kasama lang namin. Kami sa daan lang kasi yung mga may
nilagay ng mga nakapwesto-pwesto doon ng mga sundalo, yun inaharas-haras namin yun. Hindi namin alam, may namatay o wala kasi gabi man. Na yung paglusot naman namin dyan sa mga Navy, kasi siyempre nandyan man yung mga flying fish, marami man. Lalo na yun doon sa kuwan ng Tran, karami-rami sila doon, nahabol pa kami doon. Tapos doon kami nagdaong sa Maymati. Meron man doon sa Linaw, gani yung Linaw, barangay Linaw yun. Nasok namin doon sa loob, doon kami nagtago. Gabi-gabi lang man kami yan lumalabas. Oo. Bayabang motorbot kayo. Oh, pag Pasok sa pagpasok, pag akyat sa bundok, kung saan yung nakapusto yung mga sundalo ng gobyerno. tapos labas na naman kayo sa dagat. Minsan hindi na kami magsakay ng bangka. Kina-cross country na lang namin yung mula doon sa hanggang dito. Yan. Oo. Tapos kumukuha lang kami ng pagdating dyan sa mga barangay, kumukuha ka lang dyan ng guide. Kasi lahat kahit saan meron MNLF, yung time na yun. Tapos dito naman tayo sa yung sa Kakar. Maikwento mo yung nangyari diyan, yung dyan sa Kakar kasi na-pin down yung ranger diyan. kasi ang panon is hindi tulad ngayon na away. Yun talagang conventional talaga. Yung yung sa MNLF, sa side ng MNLF, yan, talagang hindi namin pinapapasok talaga yung kuan, pero hindi rin nakaya. Kasi ang kukulangin talaga yung pagkain, yung mga bala, ganun. Hindi rin talaga obra sa gobyerno yung kuan. Kasi kung ang mapag-usapan dyan is yung kuan, hindi rin talaga obra ang kuan. Kasi una-una na pinakaano sa lumalaban sa gobyerno, yung pagkain, suporta sa pagkain, yung mga ammunition, bala. Kulangin yan sila. Kaya kuminsan yan, may standby yung kuan, kaya maghanap pa sila ng source na kung paano makabili. Pero yung time sa MNLF, marami talaga ang kuan doon. Kaya lumalaban ng conventional, kaya nakapundo na yung kuan lahat ng mga gamit. Armas, bala. Maalala niyo yung yung minumurtar ng MNLF yung fishing hill noon? Oo. Diyan nga pinusto namin dyan sa loob yung 81 namin. Saan yung ipon niyo noon? Sa may Kamasi. Kamasi? Oo. Tapos ngayon yung ang pinakamataas ng bombardment yung si Malami yung nandiyan ganit chief ni Muslimin Sema, chief security niya sa Cotabato City. Oo. Si Doc Jocolano. Yan. Siya ang ang tawag namin doon bombardment. Siya ang pinakamataas na ng mortal bombard. Bakit? Sila yung mga foreign train doon sa labas. Kasi alam mo yung MNL. So sila yung nagmumurtar noon doon? Oo. Yung kaya may tinatawag na yung sa MNLF yung top 90. Ibig sabihin ng top 90, yun na-organize na pirmiro ni Professor Miswari na pinaaral sa foreign. Sunod yung 300, top 300. So ibig sabihin 300 yan sila. Nandiyan na yun sila Putaw, sila Miswari, Haji Murad, sila si Hasim Salamat doon yan sila ni Professor Miswari sa 90, sila yung nag-organize yan. Meron yung Libyan train, yung 60. Yun yung pinangalanan ng mga 90, 300, mga foreign train yan sa MNLF. 90-60. Oo. So, nung umabot na ng 1976, nagkaroon ng ceasefire. Pumasok yung OIC. Si Barbero naman yung nasa gobyerno. Pero hindi din nagtagumpay yun, na-revoke din yung ceasefire. So, nag-resume naman yung giyera sa 77 hanggang umabot ng 1997, 96 naman yung another kinontinuous yung peace accord. So doon na nagkaroon ng yung peace accord between the government and the Moro National Liberation Front.
So ang nangyari, nung magkaroon ng kasunduan, so lahat ng mga high ranking ng MNLF, kumuha sila doon sa mga ano na kung sino yung dapat na kasi nagkaroon na ng the MNLF na mag-integrated sa Armed Forces of the Philippines. So may screening din yung ginawa ng MNLF doon, ng matataas ng MNLF. So ang ginawa doon, kung sino yung i-endorse ng mataas niya, yun ang nakapasok. So ako, akala ko hindi na ako makapagsundalo eh. Pero nung naisip ko rin na nakita ko rin yung kagandahan, saka yung uncle ko, yan si Doc Jocolano, nagpaalam din ako, sabi ko magsama na ako dito sa opisyal. Pagkakataon ko nito, sabi ko, kasi wala akong natapos, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya pinasasalamatan ko na rin ng gobyerno, nagkaroon ng kasunduan itong MNLF, pati gobyerno ng Pilipinas. Kasi birin yung time na yun, diyan ka lang natutulog sa mga kabundukan. Yung pamilya mo, hindi mo na malaman kung nakakain ba yan sila o wala. Magkasakit yan sila. Dapat kung magkasakit ang anak mo o parente mo, kung sino yung mahal mo sa buhay, nandun ka sa tabi niya eh. Oo. Kaya napakalaking chance yung nagkaroon ng kasunduan itong MNLF at saka gobyerno ng Pilipinas. So, sa palagay ko, itong MNLF nito, kung magkaroon ito ng tulad din sa MNLF, medyo mabawasan itong kaguluhan dito. Kasi siyempre, ang tupagin ng kasi may kumpara niya doon sa buhay niya sa nasa loob siya at saka sa buhay niya sa nasa labas. Siyempre, mas piliin niya yung nasa labas siya. Tulad sa amin. Ako, ngayon, napaaral ko yung anak ko. Tapos, yung pagkain ko sa 3 beses sa isang araw, hindi ko na utangin dyan sa mga parinti ko na pahiramin niyo ako ng 1 kilo na bigas para lang sa pagkain ng... So, kung ang pag-usapan natin ang kuwan ngayon dito sa Mindanao, siguro, sa tingin ko, meron pang masolba pa natin ito, na meron solusyon talaga dito na Kasi, kung mabigyan natin kung ano yung dapat na ibigay, siguro malaking kuwan na yun. Tulad ngayon, tinan mo, yung mga datos dito, ang pinakamalaking kuwan dito is yung rido-rido. Halimbawa, sa iyo, magkarido tayo, ubusan tayo ng lahi. Kung hindi ma-resolve yan, siyempre, pinakamalaking gulo. Paano ba nare-resolve yung ito? Sa amin, pag i-resolve yung nido, kahit magkaroon ng blood money yan, at saka ma-resolve lang yung rido na yan. Kasi, alam mo, sa amin sa mga Muslim, ang hindi talaga, dito, yung pride, lalo na kung tinatawag ang dato, hindi mo talaga ipagbigyan na magbaba ka dyan. Kasi gusto mo, ikaw lagi nasa taas. Sa tingin mo, ang problema sa yung away na to is religious ba? Hindi man. Kasi yung dati-dati, kaya nga nagkaroon ng talagang makita mo, sunugin ng simbahan, sunugin ng moske. Kaya meron, sa palagay ko, meron yung doon na talagang nag-interest na yung Kristiyano pati Muslim, hindi na yung magkasundo. Third party na yung sumusunog ng moske, sumusunog ng... Sino yung mga third party? Na yun lang hindi natin alam. Kasi kung tinan natin, halimbawa, tulad nito, makikita mo ang sama ng Kristiyano dito. Pero kung meron niya third party dyan, gulo naman dito. So may taga-sulsul? Meron taga-sulsul yan. Kasi sa totoo lang, ito sabihin ko sa'yo, meron diyang tao na gusto niya hanggang wala nang katapusan itong gulo. Dahil doon siya nagkakaroon ng source niya. Di ba? Oo. Meron dyan sa, sa MNLF, MILF, sa mga politician, sa gobyerno, ayaw niya yung peace. Ayaw niya talaga. Kasi alam mo, tulad
marami akong napapansin dyan. Pero ako, kung ano yung hindi ko rin kayang dahil hindi ko rin masabi, tinitimpi ko na lang. Meron dyan na hindi siya mag-voice out na kung ano yung dapat